Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pues, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. At kanina nga, isang napakasayang pananghalian ng ating pinagsaluhan dahil nakasama natin ang OG-AGs sa Itbulaga. Samantalang usapang Anjo Iliana issue naman tayo mga Kadabarkads. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa, talakayin na natin agad yan. So ito yung unang topic natin. Yung naging reaction po ni OG Diaz sa binato po ng isang netizen sa kanya na talbog daw po si OG sa mga nalalaman nitong si Anjo Iliana. Alam nyo yung reaction dito ni OG Diaz? Malaking sampal po yun kay Anjo Iliana. So narito yung reaction ni OG Diaz, basahin ko. Talbog daw ako kay Anjo Iliana, sabi ng isang netizen. Mas marami raw itong alam na chika kesa sa akin. Tapos nagmura siya, di ko talaga kaya yung ginagawa ni Anjo. Lahat ng sikreto nakatago lang sa baul. May nagdemanda ng artista sa akin ng cyber libel Pero yung sekreto niya sa akin, nananatiling sekreto. Kaya maraming nagtitiwala sa akin na bubuisit lang talaga ako doon sa mga di marunong magbayad talaga ng utang, inang mga yan. So, ang sakit nito para kay Anjo Iliana mga Kadabarkads, no? So, palpal siya dito. Kasi kahit maraming sikreto daw na naitatago sa baul, nitong si OG Diaz, hindi niya talaga binubulgar. Unlike dito kay Anjo Iliana na lahat ng nalalaman niya, wala siyang ititira. Talagang ibubuking niya sa publiko. Kaya ang ending, wala na pong magtitiwala sa kanya kahit sino. Samantalang si OG Diaz, kahit na chismoso mga Kadabarkads, pag sinabing sikreto, mananatili po yun na sikreto. Samantalang si Pia Guanyo naman mga Kadabarkads ay may tila baga rest back sa bagong pasabog ni Anjo Iliana laban sa kanyang mother-in-law. Kahapon, nag-repost po siya ng video interview na may kaugnayan po sa pagkawala niya sa Itbulaga. Ayon nga po kay Pia Guanyo, kaya po siya nawala sa Itbulaga dahil nagpaalam po siya kay Mr. Tony Tobiera dahil may offer po siya na project sa Net25. Ito ay para unahan or basagin po ang anumang issue na ilalabas ni Mr. Anjo Iliana kung meron man. At kung hindi nyo pa po napapanood yung previous update natin kaninang umaga, naku, panoorin nyo na po dahil may panibago na namang pasabog si Anjo Iliana na may kaugnayan sa lahat ng Itbulaga host na may asawa. Sabi po ni Anjo Iliana, sisiguraduhin niya daw po na walang matitira na Itbulaga host na may asawa dahil sa pasabog na nalalaman niya. Kahit makulong daw po siya ng 100 years mga Kadabarkads. So ibig sabihin, Ryan Agoncillo, Maine Mendoza, Boss Joey and Vic Soto, damay din sa isyong ito. Nako mga Kadabarkads, pag si Bossing Vic Soto na po ang pinakilaman nitong si Anjo Iliana, tsak may pagkakalagyan po siya. Meron pa akong narinig mga Kadabarkads na video ni Anjo Iliana na wala daw po siyang pakialam sa lawyer ni Tito Soto. Dahil sa oras na ibuking daw niya si Tito Soto, obligado di umano itong mag-resign sa pagkasenador. At ang masakla pa dito, baka daw iwanan pa siya ng kanyang asawa na si Ma'am Helen Gamboa. Grabe na mga Kadabarkads, no? Parang wala po siyang kinakatakutan na kaso sa mga pinagsasasabi niyang akusasyon laban sa mga Dabarkads natin. Narito po ang tinig ni Anjo Iliana, pakinggan nating mabuti. Wala akong pakialam sa lawyer ni Tito Sen. Pag sinabi ko sa kanya lahat ng kabit niya, obligado siyang mag-resign at hindi na siya pwedeng tumakbo ulit. Baka mawalan pa siya ng asawa. So narinig niyo po yun mga Kadabarkads, wala daw siyang takot sa lawyer o wala siyang pakialam sa lawyer ni Tito Soto maging sa ikakaso nito. So ang tapang niya mga Kadabarkads, no, na para bang lahat ng nalalaman niya ay may katotohanan. Ang tanong nga ng mga netizen sa kabila ng lahat ng pag-iingay ni Anjo Iliana sa publiko, bakit daw nananatiling tahimik ang mga Soto?
Kung ako ang tatanungin mga ka-Dabarkads kung bakit nananahimik ang mga Soto at Dabarkads patungkol sa mga binabato po nitong si Anjo Eliana dahil ayaw po nilang bumaba sa level ni Anjo. Malay nyo baka sa mga susunod na araw damputin na lang po siya mga ka-Dabarkads ng mga kapulisan dahil sa ginagawa niya pong panggugulo at mga issue na nilalabas sa mundo ng social media. Alam naman natin mga ka-Dabarkads ang mga kaso na pwede niya pong kaharapin. Andyan ang defamation, slander, and cyber libel. At dahil nga po sa mga kahihiyan na inilalabas ni Anjo Eliana sa publiko, alam nyo bang maging ang sex bomb dancer ay apektado din dahil ang kanilang press con ay kinansela. Ayon nga sa isang pahayagan, nanghihinayang ang entertainment media na imbitado sa press con ng Sex Bomb Girls para sa reunion concert nila na Get Get Out, the Sex Bomb Concert, nagaganapin on December 4 sa Araneta Coliseum. Dapat ay sa Monday na ang press con at nakaka-excite ngang makachikahan sina Rochelle Pangilinan, Jopay at iba pang miyembro ng Sex Bomb Girls. Pero nag-announce nga ang mga producer na sina Susan Lim at Nancy Yang na hindi na matutuloy ang press con. Hindi na rin kasi magtugma-tugma ang schedule ng ibang kasali sa press con kaya kansilado na yon. Natawa naman kami sa pag-uusisa sa amin ng isang kasamahan sa trabaho. Sabi kasi nito baka naman umiiwas lang ang Sex Bomb Girls na matanong sa issue kina Anjo Eliana at Jose Manalo. Naging issue kasi ng palitan nila ang lyrics ng Bakit Papa 2002 hit song nila. Sa original kasi ay kasama ang pangalan ni Anjo sa lyrics pero nang kantahin nila yon sa EV reunion guesting nila ay binago nga nila. Naging Jose Manalo na ang Anjo Eliana sa lyrics. Sa original kasi ay ganito. Si Bossing, feel ko may gusto siya sa akin. Si Anjo Eliana, mukhang may pagtingin. Si Joey, nag-offer ng house and lot sa akin, ngunit sa puso ko'y ikaw pa rin. So yun yung tinitingnang dahilan ng ilang mga netizen kung bakit po nakansela ang dapat ay pa-press con ng mga sex bomb dancer. So grabe na po yung mga ginagawang abala ni Anjo Eliana sa mga Dabarkads natin and syempre sa mga taong malalapit sa kanya. Kasi wala talaga siyang ititira, lahat po ng nalalaman niya, ibubulgar niya sa publiko kasi nga po kumikita siya dito sa TikTok. Pero alam naman natin na ang lahat po mga Dabarkads ay merong hangganan. May katapusan din ang kanyang mga nalalaman at pag yun ang nangyari, tsak sa basurahan siya pupulutin dahil never ever na siyang pagkakatiwalaan ng mga taong nakakasalamuha niya dito po sa showbiz industry. Kung dati may nagtitiwala pa sa kanya, kung dati may kukuha pa sa kanya para magkaroon siya ng project sa telebisyon dahil sa ginawa niya, wala na talagang magtitiwala sa kanya dahil punong-puno po siya ng kontrobersiya. Sabi nga nila, tawa now, iyak later. So yan ang antabayanan natin na mangyari mga Dabarkads dahil ang lahat po talaga ay may hangganan. So paano hanggang dito na lamang po ang update natin? Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta.